Nanloko sila ng mga sponsor, naglikom ng milyones. Nung may milyones na, saka nila sinabi na hindi po deserving si Dave tulungan nung nasa kamay na nila yung pera. Aray ko po. Kung tama yung sinasabi nyo na hindi deserving si Dave tulungan, panluloko yun. Okay. Sa mga viewers nyo, sa mga solid viewers nyo, sa mga sponsor nyo. Panluloko po yun. Motibo ko, sinabi ko na po yan paulit-ulit, pinagtatanggol ko yung bata. Yung sinasabi mo na yung bigay ng sponsor kay Dave yun, dapat ibigay nila. Sinasabi mo yan. Pero dito, may nag-comment kasi. Eto, si Annalyn7539. Shoutout po sa iyo, Ma'am Annalyn. Sana magkaroon tayo ng contact para maging malinaw itong comment mo dito sa isang video ko. Ang sabi niya dito, kami pong 3 groups nag-decide na po na ibigay na lang po kay Tatay Ram para sa mission po. Nag-comment po si BJ. Sabi niya, paano natin masisiguro na sponsor ba talaga yan? Yun yung question mo. Paano natin masisiguro kung sponsor ba talaga to nag-comment na to? Ang tanong ko sa'yo, paano mo rin nasisiguro na nagsasabi ng totoo si Dave sa'yo? Brother Jose, walang-wala na ba? Anong sabi mo? Sila Tatay Tekram, nanloko ng sponsors? Naglikom ng milyones at pagkatapos, yung sinasabi mong milyones ay hindi deserving si Dave na batang kargador at ikaw naman, konsentidor. Yan si Brother Jose. Ang galing magsalita, akala mo napakatuwid, akala mo napakalinis, akala mo walang nagawang pagkakamali. May nalalaman pa siyang nanloko ng sponsor, itong sila Tatay Tekram, na pagkatapos na maglikom ng milyones ay hindi daw karapat-dapat si Dave na pagbigyan. Brother Jose, magtutulog ka kasi. Hindi ka na nakakatulog dahil sa kakahabol mo sa pera. Dapat ang pera ang hahabol sa'yo, hindi ikaw ang hahabol sa pera. Yan ang pinagkakaiba natin dito sa social media. That you will never be like us. Brother Jose, baka nakakalimutan mo, nung mga oras na sinasabi mong nanloko ng sponsors, itong sila Tatay Tekram, at nagkamal ng milyon para kay Dave, ito yung mga panahon na tinutulungan ni Tatay Tekram na mabago ang buhay ni Dave na siya naman ang nangyari na nagkaroon ng magandang pamumuhay. Sa makatuwid, hindi mo matatawag na panloloko ang isang bagay kung mayroon namang buhay na nabago at hindi ang buhay na nagkaloko-loko. Loko-loko ka kasi, kaya yan ang mga iniisip mo. At hindi lang yan, panloloko rin yan dun sa mga sponsor at panlalait yung ginagawa mo, panghahamak. Hindi mo ba alam na sa sinabi mong panloloko ni Tatay Tekram sa mga sponsor, parang sinabi mo na rin na hindi sila nag-iisip. Parang sinabi mo na rin na hindi nila alam kung ano ang tama sa mali. Masyado mong ina-underestimate yung mga sponsors na nagbigay na umabot ng milyones para kay Dave. At yun ay kawalan ng respeto dito sa mga taong ito, dito sa mga grupo ng sponsors na ito. Yan ang matatawag na panloloko. Kung magkakaganon pala, balikan natin ang iyong credibility, ang iyong credential sa Kalingap. Hindi ba may mga sponsor ka rin
Naniniwala sila dun sa iyong mga advokasya na ginagawa na pagtulong din naman na pagcha-charity. And all of a sudden, dahil lumaki ang ulo mo, no, sa kakamukbang, ang nangyari, gusto mo, ikaw lagi ang masusunod. You are ungrateful. Hindi ka marunong magpasalamat na pagkatapos kang suportahan ng Kalingap, nakapamilya mo pa naman ang mga matubang. Pagkatapos kang tulungan, at pagkatapos ka rin tulungan ng mga ibang sponsor, sinira mo ang pagtitiwala nila. At kinagat mo pa ang kamay na nagpapakain sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng kahit papaano pagkakakitaan. Ang tanong ko sa'yo ngayon, yan ba ay hindi panloloko sa mga sponsor na sumuporta sa'yo? Kaya nga wala ka ng sponsor Kaya nga ginagawa mo itong lahat ng ito ngayon kay Dave. Para manumbalik, mabuhay ang iyong channel, magkaroon ka ng views, magkaroon ka ng revenue, at magkaroon ka ng sponsor na hindi nanggagaling sa'yo kung hindi galing kay Dave. Hindi ba? Yung mga sponsor na nawala sa'yo, wala na dahil nga sa panloloko na sinasabi mo. At ikaw yun. Baka nagkakalimutan tayo. Hindi ba ganun ka? Na pagkatapos ng lahat, pagkatapos kang tulungan kahit sa bahay mo at sa iba pang pangangailangan mo, yang mga sponsor na yan, sinira mo yung tiwala. Hindi lamang ng iyong sariling pamilya, pati yung mga taong sumusuporta sa'yo. Yung mga sinasabi mo ngayon, applicable lahat yan sa'yo. Yan. O tapos, anong sabi mo? Ang motibo mo, bakit mo yung ginagawa kay Dave? Pinagtatanggol mo? Paano ka magtatanggol ng isang tao na mismo yung sarili mo hindi mo kayang ipagtanggol? Sapagkat kada ibubuka mo yung bibig mo, sa'yo lahat tumatama yung mga sinasabi mo. Na para bang namumuna ka ng puwing ng iba samantalang ikaw ay may poste ng Meralco sa iyong magkabilang mata. Yan si Jose Sangrio. Magaling magsalita, magaling magsinungaling, at kapit na sa patalim, kaya yan ang ginagawa niya kay Dave. And sooner or later, pag nagkataon at hindi nasunod yung kanyang kagustuhan, yan sila Daisy na yan sila Ninong Stephen na yan, yung mga iba pa na nasa likod ni Dave. Kayo-kayo rin ang mag-aaway at siguradong mumukbangin kayo ni Brother Jose. Ganon ang gagawin niya dahil ginawa niya na yan sa Kalingap. So sa makatuwid, huwag niyong masyadong pagtiwalaan si Brother Jose, lalo na ikaw, Dave. Kung may pagkakataon ka pa, lumayo-layo ka kay Brother Jose. Sapagkat lumalapit lamang sa iyo yan, hindi para ipagtanggol ka. Nagdedepend daw siya sa iyo. Depende yun. Kaya siya nandiyan dyan sa iyo ay para sa pakinabang. Yun ang totoo, Brother Jose. Sapagkat kung talagang ikaw ay may ipinaglalaban, kung talagang ikaw ay nakatuon sa advokasya ng pagtatanggol sa mga inaapi, sa mga naaapakan, at wala kang ibang halong motibo, di hinahamon kita na patayin mo ang revenue mo at magtanggol ka na magtanggol hanggang abutin ka ng ilang taon na wala kang sinasahod sa YouTube. Yun ang totoo, yung talagang walang napapakinabangan. Kung ang pinag-uusapan natin dito, yung sinasabi mo na pinagtatanggol mo lang ang batang kargador na si Dave. O eto na ngayon, may nag-comment kay Papa Bear, Brother Jose. Naggrupo daw sila ng mga sponsor, 3 grupo, na ang sinasabi dito na nakapag-decide na sila. Di ba naipakita natin na nakapag-decide na raw sila na yung pera na para sana kay Dave ay ibibigay na lamang kay Tatay Tekram para gamitin sa mission. Ibig sabihin, para gamitin sa ibang charity. Missionary works na pakikinabangan ng iba. At dahil dyan, binasa pa ni Papa Bear na si Brother Jose nagtanong pa. Nataranta na si Brother Jose sapagkat masisira ang dilihensya Mawawalan din ng saysay yung pagtatanggol niya. Pag nagkataon na halos walang makuhang pera itong si Dave, wala na rin siyang mapapakinabangan. At malamang sa malamang, iiwan niya na rin si Dave, itong batang kargador, at mawawalan ng silbi yung kanyang pagiging konsentidor nitong si Brother Jose. Pagkatapos nilang magngangawa ng grupo nila, Lola Daisy, na gustong bumawi doon sa pera ni Dave, at itong si Brother Jose na gusto ring makihati, na gusto ring makinabang, ganun-ganun na lang na biglang mawawala. Sapagkat alam niya, kaya siya nagkomento ng ganun, na gano daw katotoo na talagang sponsor yon yung nag-comment.
Doon pa lang malalaman mo na natataranta na si Brother Jose sapagkat unti-unting lumulubog at naglalaho yung kanyang pangarap na magkaroon kahit papano na maambunan na kagaya ng sinasabi niya doon sa kanyang mga halimbawa ng pagkakaroon ng pera at mga bagay-bagay na kagaya na lamang na sinasabi niyang pabuya. Baka na nga naman kasi magkaroon siya ng pabuya at pag nagkataon pa, pera na, naging bato pa. Yan ang iisipin ni BJ. Dahil kung mapupunta lahat kay Tatay Tekram at sa programa ng charity, itong pera na sinasabi nila para kay Dave, ibig sabihin, wala na rin siyang mapapakinabangan. At yan ang totoo. Di ba, Brother Jose? Mabuti na rin yun na magamit pa sa iba, sa mas importante. Kesa naman sa sinasabi mong panloloko na pagkatapos na magkamal ng salapi ng milyon na para kay Dave, ay hindi ibibigay kay Dave at hindi deserving. Kaya lang siya hindi naging deserving ay dahil sa ginawa niya. Ginawa ni Dave pagkatapos siyang tulungan, pagkatapos siyang mabago ang buhay. Pero samantalang, nung nasa poder siya ng Manalastas family, hindi nangyayari ang sinasabi mo. Kaya yung sinasabi mong panloloko, niloloko mo lang ang sarili mo. Ang ginagawa mo ngayon ay panloloko dito kay Dave. At pagpoprovoke dito sa batang kargador. Yan si Brother Jose. Ang galing magsalita, pero siya mismo sa kanyang sarili, hindi niya kayang gawin. At litaw na litaw yung kanyang motibo dito sa ginagawa niya kay Dave. Ngayon na nagsalita itong di umano na grupo ng mga sponsor, 3 grupo ng sponsor, para ibigay ang pera kay Tatay Tekram para sa mga charity, sobrang natataranta na itong si Brother Jose sapagkat wala siyang mapapakinabangan. Kawawa naman, mapapakanta na lamang tayo uli ng meow 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 meow. Paano yan, Brother Jose? Pero alam mo, sa kabilang banda din naman, naawa din naman ako sa iyo sapagkat ginawa mo na ang lahat, no? Ginawa mo na ang lahat, kinapalan mo yung mukha mo, 'di ba? Pinakita mo yung tunay na pagkatao mo, no? Nagpanggap ka na nagtatanggol dito kay Dave, lahat na. Puro kasinungalingan, ikaw na tao na hindi marunong tumanaw ng utang na loob at magpapanggap na mabuti para sa ibang tao at papasukin mo pa yung ibang community. Samantalang may mga ibang tao dyan na dapat mong ipagtanggol. Bakit si Dave pa? So lumalabas dito na talagang mayroong kang interest. Tama ba? Tinatanong lamang kita, totoo ba na mayroong kang pangsariling interes? Sa'yo ko iiwan yan sapagkat kami, alam na namin ang totoo. Alam namin na wasak-wasak ang kredibilidad mo. Pikon ka pa, sinungaling ka pa, tapos hindi ka pa marunong magpasalamat sa mga taong tumulong sa'yo. Nung nandito ka pa sa Kalingap, kaya nga nawalan ka ng mga sponsors di ba? Kaya lumubog ang channel mo at ngayon, unti-unti mo tong binubuhay in expense of others. Huwag kang mataranta. Ganun talaga. You lose some, you win some. And absolutely, you are on the losing end. Brother Jose, pag nagkataon na confirmed, talagang ito ay mga sponsor, grupo ng mga sponsor, tapos na rin ang maliligayang araw nyo kay Dave. Yan.